Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 18 ka kanhi Marines miatubang sa nadayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sama sa gibarugan ni Senador Alan Peter Cayetano. Pipila ka kanhi Marines gibulgar nga naka-deliver og maleta sa pipila ka senador ug kongresista. Basehan sa Cayetano Block ug Gatchalian Block kalabot legalidad sa quorum sa Senado kagahapon managlahi sumala sa political analyst ug abogado. Usa ka dakong bodega nasunog sa Zamboanga City. Kapin 23 million pesos nga danyos natala sa BFP. Bagong himugso nga baby boy gibilin sa usa ka kan-anan sa Tantangan South Cotabato. Nagbilin sa bata ginapangita na. Og 300 ka mga atleta sa nasod magtigi sa National Weightlifting Competition nga ipahigayon sa General Santos City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sa nahitabong kausaban sa Senate leadership kagahapon, migawa sa mga pangutana kung legal ba ang gihimong pag-usab sa liderato sa Senado ug kung doon na ba'y quorum. Atong sayro ng paglantaw ni Ana sa pipila ka mga analyst sa report ni John D. Esteban. John D. Yasara, managlahi ang pagsabot kalabot sa kining legal nga basihan sa quorum tali sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian ug Senator Alan Peter Cayetano. Ato sayron. Sentro sa diskusyon ng legalidad sa quorum sa Senado kagahapon, di nag-elect ang 12 ka senador ug bagong Senate President pro tempore ug acting Senate President nga mao si Senator Sherwin Gatchalian ug mga bagong committee head. Sa 24 ka senador, 13 ang gikinahanglan aron makakorum base sa Article 6 sa 1987 Constitution. Kagahapon, 12 lang ang present. Human miabot si Senator Chis Escudero. Apan sumala sa grupo ni Senator Gatchalian, base sa desisyon sa Supreme Court sa kasong Avellino versus Cuenco, ang 12 ka senador igo na matud pa aron maka-establishar ang constitutional majority o makakorum. Matud pa nila, dili makatambong si Senador Jinggoy Estrada tungod kay napriso kini sa kasong plunder, samtang dili pa makitaan si Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa matud pa dunay ICC warrant. Bisan pa niini gikondena sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano ang maong lakang o gitawag kini nga illegal. Gisigundahan sab kini ni Senator Rodante Marcoleta. Noong panahon ng Avellino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isa senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Sa bahin sa usa ka abogada ug faculty sa Ateneo de Davao University Political Science and History Department, dunay kalahian sa legal nga basihan nga gigamit sa grupo ni Gatchalian. What's with the problem nung inadopt nila ang Avellino versus Cuenco? Kasi in 1949, iba kasi yung factual circumstance. They were in quorum as soon as they started the session. It's just that may nag-walk out. But if we look at what happened yesterday, there was no quorum in the first place. So parang, if we look at the factual circumstance, maybe the facts are not different. And sometimes, tinitingnan natin kung fit ba siya sa factual na nangyari noon. Dugang ni Attorney Cunanan, base sa ruling sa Korte Suprema, apil sa ihap si Senador Jinggoy Estrada. Bisa nakakulong kini, apan lahi ang sitwasyon sa kaso ni Senador Bato de la Rosa. The ruling of the court says, if a member of the Senate is detained, he is still an elected officer, he is still part of the Senate, and so his membership is still counted in the quorum.
Ang pinaka-battle talaga natin ngayon is the position of Senator Bato de la Rosa. Because in Avellino versus Cuenco, very clear, it must be outside the country. Kasi may term tayo na beyond the coercive power of the Senate, meaning hindi nila makumpel to attend or they cannot reach it. So we have two positions here. Is the hiding of Senator Bato de la Rosa be considered as beyond the coercive power of the Senate na talagang ipasali siya? And the second is, he does not fit to the situation who is someone outside the country. Sa bahin, sa usa ka political analyst, If they had the numbers, no, if they were confident with the numbers yesterday, why did they not elect a new Senate President? Diba? They elected an acting Senate President. Bakit hindi sila nag-elect ng new Senate President? I guess because they know that 12 would not be enough to elect a new Senate President. dugang ni Beleno tungod sa nahitabong dungan nga pagpangulo, magdala kini og kalibog sa publiko ug dakong krisis sa institusyon. We have two leaderships ngayon sa Senate. So yung tanong natin, sino ngayon yung susundin ng mga tao? Although may mga nagsasabi na, although sinasabi ni Senator Cheese na yung kanyang pag-attend, no, is in order for them to move on, no, at makapagtrabaho na yung Senate, for me, it provided more harm than good. I can compare that, no, with yung problem natin, no, sa isang quicksand, no, that the more that you move, the more that you go deeper. And I think that's the problem with the Senate right now. Gipunting ni Attorney Cunanan nga daan ng gihimugatan si Korte Suprema ang separation of powers sa tulo ka sanga sa gobyerno. Kamatud pa, dili sila kahilabot sa Senado. Apan, In an earlier decision of the court, the court actually decided as well na if there is already a violation of the Constitution, so that is when the political question becomes a judicial controversy, and that's when the court could step in to interpret how the Constitution was used in this varying circumstance. Sara, sa bahin sa Malacañang, si Senator Gatchalian matud pa ang lehitimong Senate leader sa kaparehong basihan sa Supreme Court ruling sa Avellino versus Cuenco. Pero ang PDP, sumala sa PDP ang Partido Demokratiko ng Pilipino nga sa usa ka pahayag nga mag-file sila og petisyon sa Supreme Court nga nag-question sa legalidad sa Senate leadership sa grupo ni Senator Gatchalian. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Bisan sa pag-usab sa liderato sa Senado kagahapon, gidayon ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagkatensyon, una pa ang hearing dihang gipungan ang pipila ka senador o resource persons na makasulod sa session hall sa Senate building. Ano yung report? Nagkatensyon sa entrada sa session hall sa Senate building dihang gipugngan ni Interior Secretary John Vic Remulla, sila Senador Pia Cayetano, Chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, ug Senador Robin Padilla, ug ang ilang resource persons nga mosulod sa session hall alang sa Senate hearing sa flood control scandal karong adlaw sa Senate Blue Ribbon Committee. Apan nakalusot ang mga senador ug nadayon ang hearing. Gawas nila Senador Pia Cayetano ug Padilla, ana asab sa session hall sila Senador Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Loren Legarda ug Senador Alan Peter Cayetano. Kiniluyo sa giingon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga walay hearing ang komite karong adlaw human sa pagkansela niini sa bag-ong chairman sa komite nga si Senador Erwin Tulfo ug sa Lunes na unta himuon. Mihangyo daw si Gatchalian ug tabang kang Remulla aron masiguro ang seguridad sa Senado. Bisa na sa mga kakulian ug duha ka nagpailang liderato sa Senado, miabot sa hearing sa Blue Ribbon Committee ang 18 ka kanhi Marines uban kang Attorney Levy Baligod. Apan wala dayon kini sila makasulod sa session hall sa Senado. Nakasulod lang sila human gisundo ni Senador Pia Cayetano ug Senador Robin Padilla. Matud ni Attorney Baligod nga nakadawat sila og abiso gikan kang Senador Erwin Tulfo nga kanselado ang hearing karong adlaw. Apan giila daw nila ang liderato ni Senador Pia Cayetano isip chair sa Blue Ribbon Committee ug Senate President Alan Peter Cayetano. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan.
Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. Base sa sworn affidavit sa 18 ka ex-Marines, gibulgar niini og gidetalye ang ilang pag-deliver og mga maleta nga kwarta ang sulod sa pipila ka senador ug kongresista. Babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Manix Delipe, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, Janet Garin, Dong Gonzales, Jay Konghun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulfo. Una ang maong hearing, gipanawagan ni Gatchalian sa iyang mga kaubang senador nga mobalik na sa trabaho. Mibarug sab siya nga nasubay sa konstitusyon ang pagsesyon nila kagahapon. All the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. Nagtatrabaho ng Senado at importante ngayon ay buo ang Senado. Alas 10 sa buntag kaganina, gimando ni Gatchalian ang work from home setup alang sa mga empleyado sa Senado. Apan una nang namarog si Senador Alan Peter Cayetano ug wala siya'y intensyong ilhun ang reorganization sa Senate leadership. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nasunog ang pipila ka bahin sa ginaparentahang bodega nga dunay managlaing baligya sama sa school supplies sa Zamboanga City. Usa ka trabahante, samdan. Ano yung report? Sa aerial video, makita ang kadako sa kalayo nga bilamoy niining usa ka pribadong warehouse sa Angeles Drive, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City, pasado alas 10 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang kadako sa kalayo nga gisaka sa second fire alarm status sa BFP, gikalisang sa mga residente sa mga kasigbit nga kabalayan. Aron mapakgang ang kalayo, nagbayanihan na sab ang mga residente. Dunay nag-bucket relay. Nadeklara kining fire under control sa halos 2 ka oras ug banda 9:39 sa gabi nadeklara kining fire out. Human ang sunog. Makita ang naabo nga 3 ka division sa bodega nga girentahan sa usa ka marketing establishment sa syudad. Mitambad sab ang mga dagkong sakyanan nga nasunog. Lakip na kining mga school supplies nga ipamaligya unta karong ting klase. Mix na siya, school supplies, meron din mga kitchen utensils, mga rice cooker, lahat na ng klaseng mga products nandun kasi medyo malaki yung store nila. Gibanaba na ang moabot sa kapin 23 million pesos ang danyo sa sunog. Samtang atol sa sunog, usa ka lalaking trabahante niini ang nakaangkon og paso sa lawas nga gilayong gipatambalan sa ospital. Matod sa Zamboanga City Fire District, posibleng problema sa linya sa kuryente ang tinubdan sa sunog. Yung initial findings natin pero subject for further verification pa rin po to, sir. Electrical short circuit near the area kung saan yung main circuit breaker or yung switch nila ay located. Nag-collect na po yung investigador natin ng mga samples ng wire na may signs ng short circuit at ito ay pinadala na po sa ating fire laboratory service dyan po sa may national headquarters po natin. Ginakuhaan pa og pahayag ang tag-iya sa maong ginaparentahang bodega. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nakuhaan sa CCTV ang pagbilin sa usa ka bagong himugso nga baby boy sa usa ka kan-anan sa Tantangan, South Cotabato. Nagbilin sa bata, padayong gipangita sa otoridad. Ani ang report?
Sa CCTV, makita ang pagsulod nining usa ka tawo nga naka-hoodie jacket sa usa ka kan-anan sa barangay Maibo, Tantangan South, Cotabato, Martes sa kadlawon. Taod-taod, gipatong niini sa estante ang bitbit nga paper bag. Gitanggal ang plastik ug gibilin kini. Kinabuntagan, nasuta nga usa ka buhi nga bagong himugso nga baby boy di ay ang sulod niini. Ang insidente gilayong gireport sa usa ka traffic enforcer ngadto sa Regional Study Center for Children sa mong lungsod, hangtod nga ang mong staff sa mong center ang midala sa bata sa usa ka ospital. So as of this moment, yung bata nasa Alabalik for further po sa kanya assessment kay gina-antibiotic pa po ang bata. Di pa masuta kung babae o lalaki ang nagbilin sa mong bata. Ginapangita na kini karon sa otoridad. Matod sa MSWDO, niadtong March 10 ning tuiga, usa ka baby boy sab ang gibilin o gikustodiya sa ilang buhatan. Busa kini ang ilang panawagan. Ay panawagan ko sa mga bata, siguro mga teenager ito, nag-aaral pa, takot sa responsibility nila bilang isang nanay, and yung iba hindi pa rin ready. No? Panawagan ko lang na sana maging responsible tayo sa kanilang mga bawat move. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, mag-igmat kanunay sa pagbaha ug landslide karong gipaabot ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasod. Padayong mupatigbabaw ang southwest monsoon o habagat nga nakaapekto sa halos tibuok Luzon, lakip ubang lugar sa Visayas. Samtang localized thunderstorms gihapon ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang halapad nga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Posible ang kusog nga ulan sa pipila ka lugar sa Caraga Region ug Davao Region. Busa mahimong alerto kanunay ug maminaw sa abiso sa mga lokal nga kagamhanan. Ginuso karon sa Davao City Council ang pagpalapad sa paggamit og makabag-ong teknolohiya pinaagi sa Artificial Intelligence o AI sa mga proseso ug paghatod og serbisyo sa Davao City LGU ngadto sa katawhang Davaoenyo. Gibida sa usa ka educational organization nga eksperto sa digital technology aton sa sesyon sa Davao City Council ang ilang digital learning tools ug programs sama sa robots. Kini aron ipakita ang katako sa artificial intelligence nga epektibong makatabang sa pag-upgrade sa mga proseso sa city government. Partikular niini ang paggamit og AI sa paspas nga pagtuon sa mga datos alang sa city planning ug process requests. Kini subay sa priority governance agenda sa syudad sa tinguha nga ma-upgrade ang syudad ngadto sa modern ug future-ready government. Gipaklaro sab nga ang AI dili mupuli sa human labor sa city government apan tool nga makatabang kanila. Ana sa 300 ka mga atleta nga gikan sa nagadayang lugar sa nasod ang magtigi alang sa National Weightlifting Competition nga ipaygayon sa General Santos City. Ano ang report? Mapa lalaki man o babae nga atleta, walay puas nga nag-ensayo alang sa dulang weightlifting dinhi sa usa ka covered court sa usa ka tungaan sa Barangay Dadyangas North, General Santos City. Nakatakda man gud silang magtigi sa National Weightlifting Competition nga ipaygayon sa mismong syudad sugod June 5 hangtod June 12 ning tuiga. Dunay 300 ka mga atleta nga gikan sa nagkadiiyang rehiyon sa Pilipinas ang magtigi ubos sa youth, junior ug senior classification of division nga giorganisa sa Philippine Weightlifting Association. Usa sa mga magpakita na sab og kahanas ang 22 anyos nga si Rose G. Ramos nga taga Zamboanga City kinsa silver medalist sa Asian Weightlifting Championship sa China. Consistent na training, disiplina. Grateful po at kami gracias na mga support na Zamboanga na City, sir. Ang madaugay sa mong event, ma-qualify alang sa sunod nga Asian Games 2026. Isip host sa event, usa sa gitutukan sa Gensan LGU ang pag-provide og billeting area sa mga atleta nga hagit kanila karon ilabi pa nga paablihay na ang klase. Hinuon, nakigalayo na sila sa DepEd kalabot ni ini. Nagkataon lang jud siya nga opening sa klase. So ang DepEd po is very strict kasi nga murag i-implement na nila ang trimester na program. So ang monitoring sa national is very strict. Kaya medyo dili po nila mapahulam ilahang mga schools kasi nga naga-ready po sila for the monitoring sa national, DepEd national. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.
ka mga giilang drug pushers sa Cagayan de Oro City ang nadakpan sa operasyon sa kapulisan. Sobra 2 million pesos sa gituang shabu na sakmit gikan sa mga sospek. Naka-alerto si Cyril Chavez. Dakpan sa gihibong anti-illegal drugs operation sa City Drug Enforcement Unit kung CDEU ilawom sa Kokpo ang duha ka mga lalaking sospek human nga mapalitan og gituwang shabu atol sa bypass operation sa Zone 4 Barangay Kauswagan ning syudad. Ang operasyon nahitabo adlaw Biyernes pasado alas 2 sa kadawon kung asa napalitan ang 20 o 25 anyos nga mga lalaking sospek og shabu bugti ang 500 pesos mark money. Yang ginikisa mga sospek laing mga pakete sa shabu nga kapin 300 grams o mobalor sa 2,040,000 pesos ang kantidad nga nasakmit. Ang kaning 20 anyos nga suspetsado kani ato identified nga high value individual. Actually gibago pa lang kani sila, wala pa din sila nadakop sukad apan nakamonitor na kini mga isa ka bulan kapin sa atong mga operatiba from CDEU. Ug kani pud iyang kauban mo kini ang iyang runner. Sanglit gilang mga bag-ong personalidad sa illegal drug trade ang mga sospek. Ginapaningkamutan karon sa PNP nga masubay ang mga individual nga nagpaluyo kanila. Labi pa nga dinagko ang kantidad sa sabu nga ginahatag ngadto kanila. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok mga sospek kinsa wala pa'y pahayag. Sa pagkakaroon gihan ay nasa atong CDEU ang papel ni ani nga pamasangat nga na sa atong City Prosecutor's Office. Cyril Chavez, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Patay ang usa ka babae human gipusil sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dead on the spot ang 40 anyos nga babae human gipusil duol sa public market sa Barangay Bulalo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte banda alas 5:40 Miyerkules sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, naglakaw ra ang biktima sa mga lugar dihang gipusil sa ulo sa wala pa mailing sospek. Gikumpirma pa sa kapulisan kung robbery ang motibo sa krimen. Sanglit doon na matud pa'y dalang dakong kantidad nga kwarta ang biktima nga nawala na. Halin matud pa kini sa gibaligyang balay una kini gipatay. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa sospek. Ginatunan sa Cagayan de Oro City Police Office ang pagpasaka og kaso sa usa ka social media content creator. Human nagpakatag og karaang video sa riot sa mga batanon sa syudad ug sayop ka impormasyon sa usa ka kagubot nga wala nahitabo sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Gitun-an karon sa Cagayan de Oro City Police Office ang posibleng pagpasaka og kaso batok sa usa ka social media content creator. Human ang sagunsong post niini og mga video sa mga nahitabong kagubot sa syudad. Usa sa mga gipost nga video sa mong creator ang nahitabong riot sa grupo sa mga batanon kung asa iyang gibutangan og caption nga riot sa Coastal Road. Diyang giberipika sa PNP may gawas nga dugay nang nahitabo ang kagubot ni adto pang Abril 5 ning tuiga sa Kabula Bridge, Barangay Lumbia og narespondihan sab gilayon sa ilang mga personahe og naundang ang kagubot. Sa laing post sab nga na-delete na karon, gipakita sabang usa ka daw riot nga nahitabo doon sa ka convenience store sa syudad. Apan diyang gisuta sa PNP, nahibaw-an nga dili kini sa Cagayan de Oro City nahitabo. Gikondena sa PNP ang mong mga post, labi pa nga daw dili mao ang pagpresentar niini sa syudad, pinaagi sa caption sa mong content creator. Mukandak yun og thorough investigation kung mahimo mafailan kayo og angay nga kaso or unsa ang posible nato nga legal action against niini nga ginamislead ang atong mga katawhan sa Cagayan de Oro as to sa peace and order og nakawang ang atong mga paningkamot nga ang katawhan ug ang kapulisan nga naningkamot gayud nga ma-maintain na atong kapsay kalinaw. Sa social media post sa mong creator, nangayo na kini og pasaylo sa iyang mga na-post og nagpasalig sab nga dili nang magbutang og mga caption nga dili beripikado. Ang ato lang yung hangyo sa katawhan nga dili magpataka og post, kailangan verified ang mga content nga ilang gina-repost o gina-share. Kinahanglan pod nga atong paningkamutan tamangan nato nga dili makadaot og makahatag og alarma sa atong katawhan. Cyril Chavez, One Mindanao. Gibaha ang pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa kusog nga pag-ulan dala sa localized thunderstorms.
Gibaha ang ubang residente sa Sitio Batinay, Manggahan sa Barangay Tagpangi sa Cagayan de Oro City. Human milapaw ang tubig sa sapa sa lugar tungod sa kusog nga ulan. Naglisod sa pagtabok ang mga residente padulong sa sentro sa syudad tungod sa naghagros nga tubig. Hangyo nila nga mapatukuran sila og tulay. Baga nga lapok sab ang nakaperwisyo sa mga motorista sa Barangay Marayag sa Maragusan, Davao de Oro. Palisuray ang pag-agi sa mga lugar, ilabi na sa mga nakamotorsiklo. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms ang nagdala og mga pagulan sa Mindanao. Gisugda na ang tulo ka bulan nga off-season o pagsirado sa bisan unsang aktibidad sa Mount Apo. Gipatuman na sa Department of Environment and Natural Resources Office o DNR 11 ug 12 ang tulo ka bulan nga closure sa Mount Apo. Matag tuig dunay off-season gikan bulan sa Hunyo hangtod sa Agosto subay sa Protected Area Management Board and Bank Resolution No. 8 Series of 2021. Ginabawal ang tanang trekking o camping activities sulod sa tulo ka bulan. Tumong niini ang rehabilitasyon, disaster prevention, ingon man biodiversity preservation, protection and development sa Mount Apo. Makisaw-saw sa mga POV isip celebrities si Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma ug ang social media star nga si Baus Rufo. Makauban sila sa Game Show Masters nga sila kapuso global fashion icon Heart Evangelista ug UH barkada nga si Sean Lucas. Sumala ni Baus, expect social commentary nga iagi nila via improv. Daw happy sab si Joy that the secret is finally out. Sa pilot episode this Saturday musabak sa pulsuhan ang UH barkada, Team Sanzi with Susan Enriquez ug Suzy Abrera versus Team Malin nila Mariz Umali ug Lin Shing. Masaksihan na ang The People Have Spoken sa Sabado, June 6, 6:15 p.m. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab. Buguan pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga riyon. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.